Magandang hapon po. Amen. At andito na naman tayo upang tayo sumamba sa ating dakilang Diyos. At tayo po ba ay hindi hinahantok? Hinahantok sila, hindi sumagot eh. Sige. Sino po ang hinahantok dito? Pakitaas ang kamay para alisin ang antok. Wala. Praise God. At totoo nga po, ang oras na ito ang siyang pinaka-critical na oras na pamamahinga. Katapos mong kumain, tapos ay ikaw ay nabusog, umigop ng mahinit na sabaw, at gusto mo nang matulog. Subalit sa hapong ito, alam ko po na ang bawat isa ay dinala ng ating mga paa o ang ating pagpapasya na tayo'y sumamba sa ating buhay na Diyos. Kaya nga, nakapanahig tayo sa isang bagay na kung saan maraming umahad lang sa atin bilang isang Kristiyano. Kung minsan, huwag mo sabihin na, malakas ako, pastor. Hindi ho. At maraming umahad lang. Kung minsan, mga ulan-ulap lang na sobrang lakas ng ulan. Sabihin, sa ano na lang ako magsamba. Subalit, ito ay isang udyok ng banal na Espiritu. Kaya nga, kung nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, mayroon tayong kasabikan at mayroon tayong pananabik na tayo ay magpuri, kagaya ng awitin kanina, na nararamdaman natin na niyayakap tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya. At hindi mo po maipagpapalit ng mga bagay na kung saan na binibili ng salapian. Ang tunay na kagalakan ay yung kagalakan na dama mo ang presensya ng Diyos. Amen. At yung kagalakan na binili mo lang sa isang bagay na material, kumisan ay kagad lumilipas yan. Masaya ka ngayon, mamayang gabi, malungkot ka na. Pero ang kagalakan na nasa sa atin, iba. Ang kagalakan na ipinagkakaloob ng banal na Espiritu. Yan ho ay pangmatagalan yan. Talagang hindi makapagwawagi ang kaway. At sa mga nakaraang linggo, at ating pinag-aralan ang lahat ng essential na kung saan the powerful character traits na una rito ay ang power of generosity, integrity, compassion, at sa hapong ito ating pag-uusapan ang power of unity. Sa unity, ito isang karakter na kailangan na hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, hindi ka, kapag ikaw ay nag-iisa, pwedeng ikaw ay magapi ng kahaway. O kaya ay ikaw ay isila. Sabi nga ni Pedro na kung saan mag-ingat tayo sapagkat ang ating kaaway ay isang kagaya ng lihon na umatungal. At kapag ikaw ay na-corner niya, kapag ikaw ay nag-iisa, ikaw ay kanyang isisila. Wah! Wala nang antok. Praise God. At least narinig nila ang pampaalis ng antok. Yes, Lord. At ang isang pagkakaisa ay mayroon nung kahulugan, pangkaulugan, the power of unity, solidarity. Yan. Solidarity. Unity or agreement of feeling or action. Yung sa iyong pakiramdam o sa iyong pagpapasya, mayroong action, kalakip na action, na kung saan, na especially among individuals with a common interest, mutual support within a group. Yung mutual support within a group. Yung pakikipagbahagi ng isang tao sa mga grupo o kapag gusto mong ikaw ay makasali upang sa ganoon ay sasabihin nilang solidarity na kung saan ay solid. Hindi yung watak-watak kundi solid. Talagang yung puwersa, yung kapangyarihan na puwersa na nandun ay napakalakas. And unanimity, unity, agreement, accord, harmony, communion, cooperation, team spirits, or camaraderie, na kung saan ito ay kahulugan ng isang unity, pagkakaisa. Kaya nga, sino na kaya yung mga maaaring yung may edad na kagaya ko ay nakita na nila ito. Noong kasing kaming mga maliliit pa, kapag ang bahay, halimbawa, nakabili ka ng lote, dito ka sa Agapito, pagkatapos nakabili ka sa Lourdes,
sa lipat ng highway, kung may bahay ka, halimbawa tabla, mayroon siyang poste na 6 o kaya 4. Asa't kumpleto na yan, may silid. Pagkatapos ay may bubong, yeruman o pawid. Kapag ikaw ay lilipat, pwede mong ilipat ang bahay mo. Ay, pastor, paano yon? Pwede ho. Ililipat mong buho ang bahay mo doon sa lote na nabili mo. Sino na bang nakakakita ng ganon? Wala pa, pakitas nga ang kamay, hindi nila alam yung... Hindi pa kayo nakakita ng bayanihan? Ayan. Noon po ganon ang ginagawa ng tao. Lalagyan ng kalso ang bahay na paikot na kawayan at itatali yan sa ilalim. Kasi yung mga bahay doon ay mayroong pagitan na pwede kang sumilong sa ilalim. Kaya kapag kayo ay natutulog, mayroon pa kayong alagang manok sa ilalim ng bahay. Ayan, kukuha ka ng itlog. Kuminsan may baboy na nakatali. Ayan. At dito ko po nakita ang kapangyarihan ng pagkakaisa, the power of unity. Na kung minsan, tinitingnan nila kung gaano kabigat ang isang bahay at iilang tao ang gagamitin para buhatin. Kaya yung barangay kapitan noon, tatawagin niya ang buong barangay. Sasabihin niya, tayo na, ilipat natin yung bahay doon, may nabili at ililipat dito. Ganon ang ginagawa nila. Buhat lang ho. May sumisigaw na, 1, 2, 3, taas! O abang nakataas yan, may sumisigaw na, lakad, lakad. Sabay-sabay silang nagsasabing, lakad, lakad. Pagkatapos, baba, ibababa na naman, pahinga. Kasi kung makikita mo ang mga tao noon, yung isang pwersa niya walang kwenta. Subalit sila ay nagkatipon-tipon at kumuha ng pwersa, kaya nagkaroon sila ng kapangyarihan dahil sila'y nagkaisa. Nagkaisa sa lakas, nagkaisa sa sedisyon, at nagkaisa na ilipat ang bahay na ito at nagawa nila. Ito po ang kapangyarihan ng pagkakaisa na sinasabi. Kasi nga, di ba sa mga synergy na kung synergy na sinasabi, yung synergy, makikita nyo sa box yan kapag nakita nyo yung sinong bumili ng bagong rep. Nakikita mo, synergy. Na ang bubuhatin ng isang tao, let's say sasabihin natin na 50 kilos. And then, kung ang weight ay 150 kilos, 2 tao ang bubuhat kaya nila. Pero kung isa lang tao, 50 kilos lang capacity, kung titingnan mo, bawat tao, 100 kilo, dapat 2 tao lang. Pero yung synergy na sinasabi, 150 kilos, kaya nila. Kaya nilang 2. Kaya ganito ho, ito ho ang magiging kapangyarihan kapag kayo ay nagkaisa. Basahin ho natin ang ating teksto. Efeso 4:1 hanggang 6. Ephesians chapter 4 verse 1 and 6. Therefore, sabi ni Paul, a prisoners from serving the Lord, beg you to lead a life of worthy of your calling. For you have been called by God. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance each other faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace, for there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa hapong ito. Patuloy mo kaming samaan, O Diyos, sa iyong salita. At dumadalangin kami, Panginoon, sa aming kalagitnaan, na magbigay ka ng unawa sa bawat isa't isa sa amin. At ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ay tumagos sa aming isipan at puso. Magdala ito ng kagalingan sa anumang huri ng karamdaman at kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoong Yesus. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan. Lukuban mo kami ng iyong presensya at bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang pananambahan na tunay na masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga ang hapong ito ay ipinagkaloob mo sa amin at alam mo na, Panginoon, at nakita mo na ito noon pa
sapagkat ikaw ang may akda ng lahat. Kaya nga, O Diyos, ang iyong lingkod, itago mo po ako sa iyong pagka-Diyos. Lahat ng aking sasabihin at sasalitain na iyong salita ay yung salita mo lamang, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng unawa upang ma-express na kung saan, O Diyos, na mainam sa lahat na makikinig at makinabang ang bawat makikinig. O Diyos, balutin mo po ako ng iyong presensya at itago sa iyong pagka-Diyos sa apong ito. Salamat po. Tunay nga, O, aming binabalik sa iyo ang papuri, pagsambat, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po may sinabi si Pablo. Sabi nga, at siya nakikiusap, ang sabi niya, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. So, ang sabi nga ni Pablo, nakikiusap ako na ang inyong pagkatawag na magkaroon ito ng isang makatotohanan at higit sa lahat, yung todo natin ang ating buhay. Kasi dito, sabi nga, yung lead the life worthy of calling na may yung hindi lang yung parang nakikinabang ka, kundi kabuuan ng ating pagkatao. For you have been called by God, always humble and gentle. Yung mayroon kang panghunawa at mayroon ka rin self-control. Hindi lang yung nagkakaloob ka ng allowance na sinasabi, it's false because of your love. Dahil sa pag-ibig. Kung minsan, kahit na nagkamali ang isang tao, pwede mo pa rin siyang sabihin na okay lang. Pero pagkatapos mo sinabi yung okay lang, kailangan na masabi mo ang kanyang kamalian. Kahit na kung nagkamali siya. Okay lang, pero kailangan na ituwid mo siya sapagkat mayroon kang pagmamahal sa kanya. At sa verse 3, sabi nga, make every effort to keep yourselves united in the Spirit. Gawin ninyong lahat, sabi niya. Ibig sabihin, ito ay apela ni Pablo na gawin ninyong lahat na kinakailangan na tayo o ang ating sarili ay naka-unite doon in the Spirit, sa Espiritu. Bakit sinabi ni Pablo ito? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. So, kung tayo ay mayroong pagsalangsang sa Espiritu, alam niyo ho ba yung magiging aura mo kapag sumasalangsang ang iyong Espiritu? Sad. Kaya yung mga bata sa mga computer ngayon, mayroong mark yung hello, at saka mayroong sad, mayroong happy, nilalagay, mayroong love. Mga bata, yung apo ko, 5 years old, ganun ang ginagawa niya. So, meaning, kapag po tayo ho ay hindi united sa Spirit, ito ang aura na lumilitaw sa atin. Yung parang malungkot ka, at pagkatapos mong malungkot ay, o kaya bagay na kung saan hindi sumasama ang buong pagkatao mo. Subalit dito, kung united tayo sa Spirit, kahit na tayo ay marami, kung iisa ang ating Espiritu, nagkakaunawaan tayo, nagkakaintindihan tayo. At maging ang aking mga sinasabi, bagamat kung minsan ay kulang ng isang letra, ay naiintindihan pa. Bakit po? Kasi nga tayo ay united in the Spirit. The Spirit of the living God. Amen. Ang banal na Espiritu, ang siyang kasama natin. Kaya kapag tayo ay united, meron hong nangyayari sa ating mga buhay. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Sa ating pangkasalukuyan na buhay na kung saan na tayo'y tinawag ng Panginoon na mayroon tayong glorious, mayroon managana ang ating mga panghinaharap at mayroon tayong panghinaharap na pag-asa. At ito ay ating matatamo, sigurado sapagkat ang Diyos ang nagsabi nito. Ang sabi nga, there is one Lord, isa ang ating Panginoon, one faith, isa ang ating pananampalataya, and one baptism, and one God and Father of all, who is in overall, in all, and living through it all. Siya'y buhay na Diyos, amen. Kaya isa ang ating Diyos. Isa lang si Kristo sapagkat siya ang pintuan, siya ang daan. Sabi nga sa John 46, ako ang daan. Wala nang ibang daan maliban lang kay Kristo. Ako ang daan. I am the way, the truth, and the life. Sabi nga, Jesus answered, I am the way,
and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Through me. Na kung saan na hindi makakarating sa buhay na walang hanggan o makatatamo ng buhay na walang hanggan ang isang tao maliban lang doon sa isang daan na sinasabi na si Kristo. Kailangan siya ay nasa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Kaya hindi pwede yung ako'y San Pedro, balo ko yung tatalang kay Susi na nimban mo. Di ko totoo yun. Tanging si Kristo lang. At maraming nagsasabi na kung saan na akala nila ay maraming santo o santa na kung saan na ito ay nagiging dahan sa kaligtasan. Hindi ho mangyayari yan sapagkat tanging si Kristo lang ang ibinigay na ikaliligtas ng tao. Acts 4:12, anong sabi? Walang ipinagkalob o walang ibinigay na pangalan na ikaliligtas ng tao dito sa silong ng langit maliban lang sa pangalan ni Jesus. Walang ikaliligtas. Sabi nga, salvation is found is no one else. For there is no other name under heaven give mankind to which we must be saved. Only Jesus. Si Kristo lang. Kaya kapatid, tama ang iyong pinasok, tama ang iyong tinataak, at tama ang iyong desisyon na kung saan ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya ngayon, ngayon nakipag-isa ka kay Kristo, kailangan na gamitin mo ang the power of unity. Kailangan magamit ito o kailangan ma-express natin ang power of unity. United in the Spirit. John 17:20-21 sabi nga, I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me. So noon pa tayo pinanalangin ng ating Panginoon. Through their message, I pray that they will all be one, just as you and I are one. So, anong sabi ng ating Panginoon? Ako'y nanalangin na kung paano tayo nagkaisa, Ama, gayon din ang hindi pa man ho tayo isinilang noong panahon na pinapanalangin niya ang kanyang mga disipulo. Subalit tayo ay kalakip na sa kanyang panalangin at kasama na tayo. Sabi nga, as you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us, so that the world will believe you send me. Upang sa ganoon, lahat ng tagasunod ni Kristo, maniniwala ang mundong ito na ang ating dakilang manunubos na ipinagkaloob ng Amang nasa langit ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, dito makikita natin ngayon kung papaano at kung ano ang nagagawa ng isang pagkakaisa. So, the power of unity can brings blessing. Ito'y makapagdadala ng biyaya sa bawat isa. Blessing na kung saan bawat isa sa atin ay makakamit nito kung tayo ay mayroong isang pagkakaisa doon sa tamang pamamarahan. Sa Psalms 133, sabi nga, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like a precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron bird, down on the collar of his robe. It is as is the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. Buhay, kundi hindi ihinto, kundi ito ay mag-overflow sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin ay makakatamo ng blessing. Alam niyo ho, sa ating aralin at pag-aaral, kung ang lahat ng naririnig ninyo na salita rito ay ipamuhay ninyo, at napapanahon na ang ating Diyos ay nagpapala sa church na ito, lahat ay pagpapalain ng Panginoon at walang maiiwan. Walang maiiwan sapagkat dadaloy ang pagpapala kung tayo ay mayroong pamumuhay sa salita ng Diyos na bawat salita dito sa pulpitong ito ay titimo sa ating puso at ito ay nakapagpapalago ng ating espiritual na buhay. Lahat walang maghihirap, lahat ay walang hindi ma-overcome anuman problema ang hinarap nila sa buhay sapagkat mayroong katatagan ang kanilang espiritual na pamumuhay at alam nila na ang Diyos ay kasama nila. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog.
Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Hindi tayo malulunod sa problema, hindi tayo masusunog sa problema na kung saan anumang harapin natin sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito, at pinapakita o sinasabi ng ating binasa na kung papaano ang langis na ibinuhos kay Aaron, ito ay dadaloy hanggang sa laylayan, hanggang sa kababahan. Ibig sabihin, tayo ho ay handa at kailangan alam natin ang blessing na ibubuhos ng Diyos dito sa church na ito, maging ang mga naglilinis sa church ay ibibless ng Panginoon. Maging ang mga nagtatraffic dyan, sapagkat walang ni isa na hindi madadatnan ng langis na pagpapala ng Diyos. At ito ho ay makakamit niya. What more na kung saan ikaw ay kapamilya ng iglesyang ito, maging ang mga nasa online na kung saan na sila ay mayroong panahon na sila ay nagbabata na nakikinig ng salita ng Diyos. At may pakinabang, kapatid. Hindi ka mawawalan, kundi ikaw ay magkakaroon ng blessing sapagkat ito'y dadaloy sa pamamagitan na kung papaano ibinubuhos ng Diyos mula rito hanggang sa kabuuan ng pamilya ng iglesia. Kaya nga po, wag ho tayong magatubili at wag tayong padahig kung minsan tinatamad tayong magsamba o tinatamad tayong pumunta sa church. Wag ho natin ayahan na mangibabaw ang isang kaisipan na ang oras natin ay napaka-busy o kaya naman ay inaagaw ng kamunduang ito. Kinakailangan na maibigay natin ang para sa Diyos upang sa ganoon tayo ay nagkakaroon ng mga kaalaman ayon sa ninanayos at nilalayon ng Panginoon yung dakilang layunin niya sa bawat anak niya. At dito, inalimbawa niya na ang mga naunang tao na hindi nagkulang ang kanilang mga buhay dahil sa pagkakaisa. Hindi naman po isang bagay na kung saan ibigay mo lahat, kundi mayroon kang partisipasyon upang sa ganoon ikaw ay hindi mawalan at habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Kagaya sa Book of Acts, Acts 4:32-35. All the believers were one in heart and in mind. Nagkaisa sa isip at puso. No one can claim that any of their possession was their own, but they shared everything they had. With great power of the apostles continued to testify the resurrection of the Lord of Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them in whole. And 34, that there were no needy person among them, or from time to time those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it in the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had needed. Alam niyo po, ang unang early church ang ginawa nila, dahil sila ay naka-unite sa Spirit at naka-unite ang kanilang mga kaisipan, iisa, na sila ay mayroon ng kasiguruhan sa kanilang mga buhay na alam nila ang kaharian ng langit ay nasa kanila. At nagpasya sila na kung saan yung mga kayamanang hindi nila ginagamit o yung mga bagay na halimbawa, mayroon kang lote, mayroon siyang lote na isa, pagkatapos yung isa naman ay hindi niya ginagamit. Ibinenta upang ang mga nangangailangan na kapatiran niya ay hindi magkulang. At bawat isa nagkaloob sila, pinagsama-sama nila. Ito ang kapangyarihan ng unity sa kanila. At maaaring gayat sa ating panahon kung ito'y mangyayari, ito rin ay kapangyarihan na walang nagkulang sa mga kapatiran noong panahon ngayon. Sabi nga, lahat all the believers, lahat ng mananampalataya, mayaman man, mahirap man, o ito ay nasa kalagitnaan man ng pamumuhay niya, mayroon silang partisipasyon. Ibig sabihin, hindi sila nagatuloy. Bakit nila nagawa yun? Sa tao kasi, kapag ang iyong buhay ay pinahubaya mo sa Diyos at kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sayo, hindi issue yung pera. Walang nag-amen, parang issue pa. Hindi nagiging issue yung pera. Ibig sabihin, na sinasabi kong hindi nagiging issue, na
Kung minsan, naranasan nyo na ba na may lumapit sa inyo at halimbawa, mayroon kang 1,002 at nangangailangan siya ng 1,000. Sa iyo lang ang 200 na ibigay mo ang 1,000, pero hindi mahirap sa iyong dibdib. Kasi nga, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo na kung saan na nakiisa ka doon sa pamantayan na gusto ng Kristo sa buhay mo, kaya naibigay mo na hindi ka man nag-isip. Kuminsan hindi ka man nag-isip wala mang plano. Ito ay napakasarap sa buhay. At aasa ka kapatid, pagtalikod mo, mga ilang oras lang o ilang araw, igit kang pagpapalain ng Panginoon sapagkat ang Diyos hindi siya sinungaling. Ito po, gagawin po ng Panginoon yun kasi nga nakita niya ang puso mo. Ewan ko kung marami na yung nakaranas ng ganon, pero ako'y naranasan ko na yun minsan. Bakit pag-uwi ko, sabi ko, hindi man ako nag-isip. Ngayon pala, sa hindi ko man pag-isip, nasa bahay pala, mayroon palang nagbibigay ng pagpapala sa akin. Sabi ko, kaya pala. Di man ako nag-isip na kung sana, ba't binigay ko? Kung mawalan ako ng gas, 200 lang yung sa akin, yung sa kanya, 1,000 yung nabigay ko. Pero, alam niyo ang Panginoon, may pagpapala pa lang naghihintay na igit pa doon. Kumisan, doble at triple ang pagpapalang naghihintay sa akin. Kaya, dapat kapag tayo ay may nararamdaman sa espiritong ganon na nakipag-unite tayo sa gusto ng mangyari ng ating Panginoon, wag ninyong pagpaliban. Kasi si Satan sasabihin niya, uy, biyeme, makanano ka. So, may man kilala, makanano ka. Ganyan si Satanas Sisingitan kanya. Bakit sinisingitan ka? Upang sa ganoon ay manakaw niya ang salita ng Diyos sa iyo at sa ganoon ma-hold yung blessing na ipinagkakaloob ng Diyos. Sabi nga sa John 10:10, to steal. Dumating ang magnanakaw. To steal. Anong nanakawin niya? Yung salita ng Diyos na natanim sa puso mo at sa isip mo. The thief comes only to steal. Pagkatapos, and kill, and destroy. Una muna nanakawin niya yung salita. Nanakawin niya yung kaalaman mo sa Diyos. Pag nanakaw niya yon, mag-iiba ang iyong pag-uugali. Mawawala yung pananampalataya mo. Pagkatapos mawala yung pananampalataya mo, mawawalan ka ng isang kaisipan na ito ay nakasentro sa kalangitan, kundi dito na sa mundo. Anong mangyayari yon? Pagkatapos, sabi nga, to steal and kill. Ano ang mamamatay? Mamamatay ang espiritu mo na binuay ni Kristo. Pagkatapos mamatay ang iyong espiritu, anong sinasabi? Destroy and, sabi naman ng ating Panginoon, I have come that they may have life. Ako'y dumating upang sa ganoon ay mabuhay ang iyong espiritu and have it to the full, na hindi ka magkulang. Kaya ang Diyos kapag siya ang nangako, tutuparin niya. Sapagkat ang sabi ng kanyang salita, ang lahat ng bagay dito sa mundong nakikita natin ito, lilipas yan, magwe-fade. Subalit ang salita ng Diyos, kailanman ay hindi kukupas. Amen? Amen. Kaya nga po, dito sa Book of Acts, gano'n ang nangyari sa kanila at ni isa walang nagkulang. Ni isa, hindi sila pinanginaan ng loob. May problema man, dinadamayan sila. Kaya yung mga apostles at mga nangunguna sa kanila, nakapagsasalita sila doon sa aralin na ibinigay ng Diyos na walang istorbo. Alam niyo kung sakaling ang isang church ay puro away at puro inggitan, imagine, ano kaya yung mga trabaho ng mga pastor? Wala nang ginawa siguro yung pastor, kundi sa office na pagkasundo yung dalawa. Pagkatapos, paglabas na naman ng dalawa, meron na naman na darating. Ano kaya ang klaseng church ang makikita mo? Church na pinagpala o church na ito ay puro pag-aayos na kung saan na naliligalig at walang blessing na papasok doon. Kasi nga ang ating sarili ay nakasentro. Kaya kung gusto niyo po, kung gusto po ninyong makamit ang blessing ng Panginoon, kinakailangan na ang kanyang espiritu, alam natin, makikipag-unite tayo sa Kanya. United in Spirit. At ito ay isang bagay na kung saan na kailangan natin gawin sa ating buhay, lalo na sa ating kapanahunan. Sa 1 Corinthians 1, verse 10, sabi nga,
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say. Yung agree na kung saan na kailangan na tayo ay magkaisa sa ating lahat ng ating mga sinasabi. And sabi niya, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and in truth and in thought. Yung mga kaisipan at mga maibigay mo pa na mga bagay na kung saan na maitulong mo na kaisipan na ikalalago ng ating kapatid. Ang nakakalungkot ngayon, tapos na ang eleksyon pero may mga simbaan na tampuan. Kasi pink-pink yung metong green niya, yung pong red. Yung metong naman white. Kaya nung nanalo ang red-green, hindi nagkikibuan yung mga yung pink. Magkapatiran yan. Pag umakyat sila sa church dahil alam niya ang pink, diretso. Wala siyang pakialam. Hindi sila kakitaan ng isang united. At walang blessing doon. Kapatid, subukan mo lang na makita mo rito ang, halimbawa, isang bagay na nagsusungit ka. Chuya kita luklukan, bisa lumawi. Hindi na ako magbanda. Mamayang kukuha ako ng komunyon na siguradong kukuha siya doon. Dito ako. Bakit po nangyayari ito? Kasi nga, dito sang sabi niya, na kung saan na mayroong division. Division na kung saan hindi sila united in spirit. Kinakailangan na tayo ay magbubuon at kalimutan natin ang isang politiko na kung saan anuman ang resulta nito sapagkat nakataya pa rin ang ating sarili sa kaligtasan at tayo pa rin ang gagawa at tayo pa rin ang mag-agree. Kaya tayo ang magdidesisyon, hindi ang desisyon na kung saan ang nangyari sa kasalukuyan. Amen po ba? Wala na pong pink dito at red and green. Amen? Isa lang ang kulay natin. Anong kulay natin? Kayumanggi. Sapagkat tayo ay Pilipino. Amen? Kaya nga, hanggang ngayon, may mga nalason na kaisipan. Iisipin mo, 36, o sabihin na lang natin 30 plus million and 14 million. Wala mang sa kalaate. Pagkatapos, nagwewelga sila. Ang politika ho ay isang mapanira sa isang prinsipyo ng tao na ito ay umaalis o ninanakaw, nilalamon ang isang prinsipyo na kung saan na ikaw ay mayroong unity mind. Na ikaw bilang isang Pilipino. Bilang isang Pilipino, ano ang gagawin mo? Mag-start sa iyo ang pagbabago upang sa ganoon umunlad ang isang komunidad sapagkat ang isang pamilya ay isang maliit na komunidad na ipinipresenta doon sa lipunan na kung saan ang kanyang ginagalawan sa bansang Pilipinas. Mag-start ka sa iyong pamilya. Palabas yan. Hanggang sa ganoon, magkaroon po ng impact yan at makita na ikaw ay isang tunay na mamamayan. Amen. Alisin na po natin yon. Wala po sa atin. Kailangan makipag-unite tayo in spirit. Ano ang spirit? Yung spirit na kung saan na pwedeng magbawa. Yung iba nga, pumupunta raw na sila ng States. Babalik na lang daw sila after 6 years. Isipin mo ang kanilang mga kaisipan. Pupunta na sila ng Amerika, pagkatapos daw ng 6 years doon palang babalik. Wala silang pakikipag-unite. Makasarili. Gusto nila, sila yung mamuno. Pero, ang isang mayroong kaisipan na prinsipyo o isang isipan na sinasabi dito ni Paul, kaya siya'y umaapila, kinakailangan na tayong mga anak na tinawag. Tayong mga pinili. Tayong mga alang-alang doon sa pagkatawag natin sa bilang isang Diyos, isang diwa. Kailangan ho na tayo anuman ang mangyari, harapin natin ng katotohanan sapagkat meron tayong isang diwa, isang bansa, isang Diyos at isang Espiritu. Amen. Anyway, manood na lang tayo sa June 30. Abangan natin. Amen. At dito po sa 1 Peter 3:7. In the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wives with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of a new life.
That's as you should use your prayers will not be hindered. Alam nyo, kaya pala walang pagpapala sa isang pamilya o sa isang kakitaan mo ang mag-asawa na wala silang blessing. At Kristiyano naman sila, subalit panalangin ng panalangin, pero walang nababago. Ano kaya ang kulang? Hindi kaya ang sinabi dito ni Pedro na kanyang sinabi na kinakailangan, in the same way, you husband must give honor to your wives. Yung bigyan mo naman ng honor ang iyong asawa na kung saan sabi nga, treat your wives with understanding as you live together. Hindi mo, kung halimbawa ikaw ang nagtatrabaho at siyang nasa bahay, ay parang ginawa mo na siyang may asawa ka na, may katulong ka pa, may alila ka pa, may caregiver ka pa na, hindi ho, kailangan matrato natin na kung saan na sinasabi ni Pablo, ay kaswelo na rin babae. She may be weaker than you are, sabi nga, sila ay mahina. And then sabi niya, but she is your equal partner in God's gift of a new life. Equal lang kayo doon sa pagkatawag na binigyan kayong pareho ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi siya mataas, hindi ka mataas, kundi pantay kayo doon sa pakinabang na ibinigay niya sa buhay na walang hanggan. And then sabi, treat her as you should you, so your prayers will not be hindered. Ikaw naman na babae, baka naman kung pinagkakatiwalaan ka ng lalaki, kinakailangan naman na ikaw rin naman ay matapat. Alam niyo kung minsan dito na napapag-usapan namin, halimbawa sa isang pamilya, marami pa naman ng mga pamilya na nakikipagtrabaho ang ama. Kung minsan yung salaryman na everyday, pagkatapos siyang inaasaan ng mga pamilya na mag-ano ng bibili ng pagkain, budget, kuryente sa mga bata. Yung kung minsan sasabihin niya sa kanyang sarili dahil siya napapagod, itutupi niya yung ibang pera para itago. Tapos iaabot kay misis para mayroon siyang pag-good time. Mali po yun. Which is kung gusto mong mayroon kang bilhin, kinakailangan ipagtapat mo, kinakailangan, kahit hindi nagtatrabaho mo ba, sabihin mo, eto ang sahod ko. The same thing, kung ang babae naman ang nagtatrabaho at nasa bahay naman ng lalaki. Pero, ikaw naman lalaki, huwag mong abusuhin ang babae. Baka panaya mo lang wedding. Buti na lang, wala nang online sabong. Praise God, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa panalangin natin na wala ang online sabong. Ito ang nagagawa ng panalangin. At the same time, kung tayo ay mayroong parehong pera, halimbawa, mayroon kayong parehong pera, it's okay. Mayroon kayong parehong savings o mayroon kayong negosyo na kung saan yung pera niya sa kanya at yung pera mo sa kanya, pero kailangan alam pa rin niya. Hindi yung ayaw mong pasilip yung passbook. Kailangan paalam mo rin para alam niya. Kasi kung hindi mangyayari yon, walang balanse, walang pagkabalanse sa buhay na kung pinagkasunduan ninyo na pareho tayo nagtatrabaho, sige, savings mo yun sa'yo, savings mo yun sa akin. Pero kailangan nakikita ninyong pareho. Hindi yung tutulong si babae at bibigyan ng kanyang mga pamilya, patago. Pag nalaman ni lalaki, mag-aaway sila. Yun namang isa, si lalaki naman, ganun din. Tutulong siya sa mga pamilya niya. Pagkatapos, tatanungin ng asawa, bakit ka nag-withdraw ng ganun? Wala ka naman binili. Mayroong hindi niya mapaliwanag. Kailangan transparent. Bakit ko sinasabi ito? Kasi sinabi ng ating inaaral, para sa ganon ang inyong mga panalangin, mo ang gakeng kisami. Ito ay aakit sa langit at mabangong samyo ng ating Panginoon. At ang pagpapala ay ipagkakaloob ng Diyos. Kasi po, pag ganyan ang ginawa natin, ang ganyan kang kisami kayo Manalangin na kang manalangin. Panalangin ka ng panalangin, pero hanggang dito lang. Hindi tumatagos sa yero. Walang power. Kasi nga, mayroon kang tinatago, kapatid. Lagi namin pinag-uusapan yung mga cellphone. Kapag ang cellphone ng lalaki, ayaw niyang pakita sa babae. Mag-ingat ka. Siguradong baka mayroon siyang pulasisi. Bakit ayaw niyang pakialaman ng cellphone, di ba? Kumisan? Minsan naman ako si Mrs. na nakakalimutan ko yung cellphone at nagagalit naman. Buti pa siguro, wag ka nang mag-cellphone. Ba't iniiwan mo yung cellphone mo? Ang daming tumatawag. Sabing ganon. Kasi wala ka namang itinatago, kaya malaya mong naiiwan. Pero ang isang may tinatago,
Naiwan niya yung cellphone niya, naalala niya, wala. Ay, wala yung cellphone ko. Tatakbong mabilis yan. Ani, buksan mo yung pinto. Bakit? Basta, hindi niya sasabihin na naiwan yung cellphone. Kasi pag inabot ng babae, bubuksan niya yung message sa makita. May tinatago. Hindi ho, sa teknolohiya ngayon, maano na ho yan. Hindi ho ito usapan na parang sinasabi lang natin na hindi nangyayari. Nangyayari ito. Kung minsan nga, bagong mag-asawa, mag-iwalay dahil sa cellphone, na pinakyalaman ng cellphone. Nawalan daw siya ng privacy. Sabi nga ni Pastor Manny, ba't mawawalan ng privacy? Bakit nakabrief ba ang kanyang cellphone? Totoo po ito. Pero kung ikaw ay isang transparent na asawa, kahit anong mangyari, wala kang iniisip. Wala kang itinatago. Pero kung meron kang itinatago, pag nahiwan yon, di ka na makapakali. Babalik at babalik ka. Pero yung Bible nila, naiwan nila, di bali, makikinig na lang ako kahit wala akong Bible. Pero yung cellphone, kahit na siya nandito na sa gate dito, babalik ka agad yan. Kung nakasay siya ng tricycle, ibalik mo. Bakit po, ma'am? Di ba? Hindi, balik mo, nakalimutan ko yung cellphone ko, sabi niya. Ganyan ho sila. Kaya kapatid, tatamaan ang dapat tamaan dito, bahala na. Wag niyo akong arangan sa ibaba mamaya. Baka arangan ako. Wag naman. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Amen po ba? Uy, malakas ang amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po, kapag ito ay nagawa natin, nagampanan natin, sigurado mayroon tayong blessing. Yan ang sinasabi ni Pedro, sapagkat ito ay totoo na kung saan, kung wala tayong tinatago at ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy sa bawat pamilya. Napakasarap na mabuhay na mayroon tayong kapayapahan. Sabi nga, the power of the unity can accomplish better results. Ito ay nagbubunga ng higit na mahinam na resulta kapag mayroon tayong unity. Ecclesiastes 4:9 and 10. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and he has no one to help them up. Kung nag-iisa ang isang tao, sabi nga, mas maigi na ang dalawa kaysa isa. Kasi nga, kung ang isa ay madapa, sinong magtatayo sa kanya? Pero, kung ang isa ay nadapa at kayo ay dalawa, mayroong magtatayo sa iyo. Kaya, napakahinam sa ating mga sarili na kung saan na tayo ay mayroong companion o nakikipag-isa tayo o nakikipag-unite. Kasi kung gusto mo sasabihin mo na kahit nag-iisa naman ako, mabubuhay ako, pastor. Di ba mayroong kanta na no man is an island? Walang mabubuhay na para sa pansarili lamang. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi nga. Amen. Amen. Di ba awit yon? Pero totoo yun. Wala hong mabubuhay para sa sarili natin. Kundi kinakailangan na tayo ay mabuhay dito na mayroong kasalamuha. May ka-fellowship tayo. Kaya nga ang ating Panginoon, inahanap niya si Adan. Dahil siya ay nakikipag-fellowship everyday sa kanya. Pero itong si Adan, anong nangyari? Nung siya ay nagkasala, nagtago. Adan, nasan ka? Hindi pwedeng hindi makapag-fellowship ang tao sapagkat mismo ang ating Panginoon o ang ating Diyos, gusto niya tayong makapellowship. Kaya nga, iniintay niya tayo. Doon kung nasan siya, gusto niya tayong makasama. Doon tayo magpe-fellowship sa Kanya. Hindi po pwede. Kaya sabi nga, Amos 3:3, can two walk together unless they are agreed? Pwede bang lumakad ang dalawang tao na hindi sila nagkasundo? Ay maaaring yung mag-asawa kapag sila hindi nagkakasundo, mumunaya pa yung lalaki. Alamba mo, kabagal mo lumakad. Pero niyang dalagay, honey. Sasakay lang ng sasakyan, paunanit.
talnane pa. Umaalala yan, umaantabay yan. Pagkatapos pag umupo, mahinang pa siyang umupo. Pero dahil hindi nagkakasundo, anong nangyari? Hindi sila naglalakad. Akala mo ayaw niyang ipaalata sa lipunan na siya ay asawa niya. Nauuna siya. Dati holding hands sila. Alam na alam mo na mayroon silang halitan. At kung minsan, aawakan pa niya yung Hindi sila nagkasundo. Kasi sabi rito ni Amos, can walk, sabi niya, can two walk together unless they are agreed? Kailangan meron silang agreeable na kung saan upang sa ganoon sila ay sabay. Kaya nga, napaka-importante. Proverbs 27:17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, alam niyo ho ba bakit kailangan natin ng CU? Yung CU na ginagawa natin ngayon. Upang sa ganoon, tumalas pa ang ating kaisipan doon sa mga thoughts and ideas na maririnig natin sa ating mga kapatiran. Halimbawa na mayroong problema na ang kapatid na ito dahil ka-CU mo ay na-share niya kung paano niya nalampasan. At ikaw naman na mayroon kang problema kasalukuyan, same. Parehong-pareho. Mayroon ka ngayong ideya. Mayroon ka ngayong alam kung paano mo ma-resolve. Kaya ang sabi, kinakailangan na ikaw ay mayroong ka-fellowship sapagkat as iron sharpens iron, so one person sharpens another person. Maging ang mga pakikipagkwentuhan ninyo sa buong CU, mayroon kayong nakukuha, mayroon kayong thoughts, ideas, at napupulot nito, at the same time, pwede nyong i-apply sa inyong mga buhay. Kaya nga, napaka-importante po. Sino pa ang walang CU dito? Pwedeng, para makita natin yung kamay, parang may CU na lahat. Yung pong wala, taas ang kamay para makita natin. Wala. Salamat sa Diyos at meron tayong lahat. Kaya natin ginagawa ito upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng iisang espiritu, iisang layunin, iisang growth na kung saan ang ating pananampalataya, sabay-sabay tayong susulong at sabay-sabay tayo na kung saan iisa ang ating pamantayan sa spiritual na pamumuhay. Amen. And 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Subukan ninyong makipagkaibigan sa mainit na ulo. Yung mainitin, yung siga-siga. Bandang uli, mas siga ka pa sa kanya. Subukan mo hong makisama sa isang tao na kung saan chismosa. Hindi ka dating chismosa. Bandang uli, nag-iigitan mo na siya. Mas marami kang sinasabi kaysa kanya. Kaya, kailangan na pilihin natin kung sino ang pinakikasamaan natin. Huwag tayong makipagkaibigan na matalik sa mga walang nagagawang kabuluhan sa buhay. Kasi kapag mayroon kang kaibigan na walang nagagawang kabuluhan sa buhay, walang ituturo yan na mabuti. Ang ituturo niya sa iyo ay pagkawasak ng inyong pamilya at pansariling interes na ang kanyang binubusog, na ang binibigyan niya ng aliw ang kanyang sarili dahil sinasayang niya ang panahon na kung saan na hindi niya alam kung ano ang mabuti sa bawat pamilya. Kaya nga po, sikapin natin na hindi tayo magkaroon nga ng isang, sabi nga, do not be misled. Huwag kayong patangay sa mga matamis na pananalita ng iba na wala naman silang ginagawa na isang bagay na mabuti, subalit dahil sa tamis ng kanyang pananalita, nabudol-budol ka. Marami buti na lang, wala nang budol-budol ngayon. Kung minsan, alam niyo ho ba na dito sa ating church, minsan, kahit na yung budol-budol, kaya pa rin na pagtagumpayan ng ating kayang mangibabaw ng kapangyarihan ng Panginoon. Minsan may guro, galing pa ng guagwa, lakad ng lakad, umuulan, yung hindi nang malakas ang ulan, lakad ng lakad mula raw sa palengke, ikot ng ikot, hanggang sa naglalakad dyan. Pag dating niya doon sa tabi ng Caltex na yan at sa kanto, nakita niya yung cross. Di ba may cross yung ano natin na gano'n, yung logo.
Pagkatapos, nandun naman ako sa labas. Basang-basa, babae, naka-uniform na teacher. Naitanong ko, pumasok kasi dito sa ano natin. Patapos sabi namin ni Pastores, saan ho kayo galing? Gumanon siya. Sabi niya, umiyak nang umiyak. Ano pong nangyari? Pinasok namin doon sa iba. Nabudol-budol pala siya. Nagtatanong lang daw siya kung saan ang DepEd, pagkatapos, ang napagtanungan niya ay mga budol-budol. Nilimas ang pera, pati singsing, pati tingga, wala. Inubad lahat ang babae. Iyak nang iyak dito at binigyan natin ng pamasahe, pauwi ng Guagua. Sabi, kumain mo muna kayo, magmerienda kayo. Kung hindi niya nakita yung cross, ano kayang mangyayari sa taong yun? Teacher ho yan. Hindi niya alam, wala siya sa kanyang sarili. Pero ito ang kapangyarihan ng Diyos, kaya wag ho kayong makisama sa mga taong walang pagkakilanlan sa Panginoon. Tayo ang pumunta sa kanila na sila'y sharean, hindi yaong baka ikaw ang sharean nila, bandang uli, backslider ka na at ikaw ang nawin nila. Hindi ko sinasabing walang puwang sa atin ng mga taong yan. Sila ang inaanap ng Diyos. Pero sa pamamaraan na kung saan nadala-dala natin ang mabuting balita na tayo'y punong-puno ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos upang sa ganon hindi tayo madaig sa kanila. Pero yung pumunta ka lang dahil sa nagiinuman sila, dati mong barkada, at pagkatapos pumunta ka ron, maya-maya ikaw na yung nag-ano ng pitsil. Ang nasa mo, yung isyaran mo sila. Pero bandang uli, ikaw na pala yung tumatagay. Iba na yon. Kaya nga po, pilihin po natin. Maghingat tayo. Don't mislead, sabi nga. And the power of unity, yung last point natin, unity can make us invincible. Yung cannot defeat or strong. Invincible, hindi invisible. Invincible. Yung hindi natatalo. Yung malakas, vigor, na kung saan ito ay nakakamit kapag tayo ay nakipag-isa o kapag tayo ay mayroong unity. Ecclesiastes 4:12. Though one may be overpowered, two can defend themselves. Amen. Sabi nga, a cord of 3 strands is not quickly broken. Tingnan nyo, ang isa, madaling maputol. Subalit kung ito ay stranded, yung nakalubid siya at nagsama-sama, naka-unite, iyan ay matibay. Matibay na kung saan ay hindi mapapatid. At ito ay, sabi nga, yung parang, ialimbawa ko lang yung walis, parang bumalik lang tayo sa better result. Ang isang walis, ang isang tingting, makakagawa ba ng mabuti yan kapag ginaganyan mo lang yung tingting? Pero yung buklod ng isang walis, iladlad mo, ang daming nagagawang mabuti. Iyan ang power. Kasi kung iisa lang siya, hindi makakagawa ng mabuti. Kaya nga bumibili tayo ng walis, nakabugkos Mayroong unity. Kaya ito nakakagawa naalala ko lang po. At the same thing, na kung saan hindi matatalo ang mga nagkakaisa kung sila ay nakabuklod. Pero ang isa, madaling talunin. Sabi nga sa Ecclesiastes, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Hindi kagad-kagad ito matatalo o hindi agad ito mapuputol. At dito sa Genesis, sabi nga, in Genesis 11, verse 1-6, ito ay kwento sa aklat ng Genesis 11 na kung saan ay ang ating Diyos mismo ay naanuhuri ito, nabahala. Pastor, ang Diyos po natin ay nabahala. Opo, nabahala ang ating Panginoon, ang ating Diyos dito, na kung saan, nasa Genesis 11, verse 1 and 6. Basahin lang ho natin. At one time, sabi nga, all the people of the world spoke to the same language and used the same words. As the people of migrated to east, they found a plain in the land of Babylonia and settled there.
they began saying to each other, "Let's make bricks and harden them with fire." In this region, bricks were used instead of stone at that time, and tar was used for mortar. So pinatibay nila ang isang bricks, niluto nila ito sa apoy. And then they said, "Come, let us build a great city for ourselves with a tower that reaches in the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world." But the Lord came down. Isipin ninyo, no? Isipin mo na bumaba ang Diyos. But the Lord came down to look at the city and the tower of the people were building. Look, ang Diyos ang nagsabi, "Look," He said, "the people are united, and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them." Anong ginawa ng Diyos? Nakita niya ang mga tao na kung saan na sila ay nagtatayo ng Tore ni Babel. Sila ay isang diwa, isang isip, isang salita. Napaka-importante at napaka-kapangyarihan nito. Anong sinabi? O sige, total sabi niya tayo ay para hindi tayo magkalat dito. Kasi sinabi ng ating Diyos na sige, kayo ay umayo at punuin ninyo ang mundo. Ayaw nilang mag-iwa-iwalay. Hindi sila sumusunod sa nais ng Diyos. Sabi nila, hindi, huwag tayong mag-iwa-iwalay. Magsama-sama tayo. Kailangan na tayo ay gagawa ng isang tower. Paabutin natin hanggang langit. And then, sila ho ay gumawa ng tisa at pinrepair nila ang lahat at tinatayo nila ito. Pero nabahala ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Ababa, sandali. Bababa nga tayo. Pagbaba nila, nakita niya, sabi niya, kinakailangan ang mga ito ay mag-iwa-iwalay. Kasi kung hindi sila mag-iwa-iwalay kapag sila united, ang sabi ng Panginoon, kahit ano, walang imposible sa kanila. What if na tayong mga anak niya, na tayong may kaisipan, na malalim na pananampalataya, at alam natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin. Kung tayo'y magkaisa, ano kaya ang magagawa natin sa pangkasalukuyan nating inaarap? Kaya nga lang tayo hindi nakakagawa bilang Kristiyano sapagkat marami ang mga hindi naniniwala. Bakit ko po sinasabi ito? Tuwiran kong sinasabi ito, noong tayo ay nagkaroon ng pandemya, tayo lang ang hindi nagsara dito, lahat ay nakasara. Nakakalungkot. Nagsara sila sa mga simbahan na kung saan ang kanilang paniniwala na nakaigit ang kapangyarihan ng pandemya kaysa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, walang nagagawa ang mga Kristiyano sa pagkakaisa sa kasalukuyan. Subalit, dalangin ko na patuloy ho natin silang idalangin. Na magkaroon ng isang paninindigan ang bawat Kristiyano at bawat pastor na tinawag na kagaya natin at mga tagauna na kung saan kinakailangan sila ay maging matibay at matatag kung papaano ang kanilang sinasabi ay kanilang ipamuhay sa ganoon kakitaan tayo ng iisang pagkakaisa. Puwersa ang ating kailangan. Dito nakita ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Kung babasahin niyo yung kwentong ito, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, mula ngayon, bibigyan natin ng kanya-kanyang lingwahe ang mga taong ito. Kaya yung nagtatayo, nagkagulo sila at nagkawatak, hindi na sila nagkakaintindihan. Binigyan niya ng kanya-kanyang lingwahe ng Diyos ang bawat isa. Hindi nila naituloy ang Tore ni Babel kasi nga sila ay nawalan ng pagkakaisa. Siguro may mga Inchik, may Kapampangan, may mga Amerikano, may mga Arabo. Kaya sabi, total hindi tayo magkakaintindihan, dito na kami. Kaming mga nagkakaintindihan, dito kami. Kayong Kapampangan, kaya na kayo mo. Kaya ang nangyari, iniwan nila ang kanilang tinatayo. Bakit? Ginulo ang kanilang isipan. Sabi ng Panginoon. At babasahin ko lang po para maunawaan ninyo ang kabuuan ng kwentong ito sa 11 verse 1-6. Sabi nga, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod ng toreng tinatayo ng mga tao. Sabi niya, ngayon, nagkakaisa silang lahat at isa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito sa kanilang mga binabalangkas.
Hindi magkakaluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntaan natin at guluhin ng ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawahan. At verse 8, ipinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon, ipinangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ito ang nangyari. Nabahala ang Diyos. Kung ganoon, mayroong power ang unity, kinakailangan na tayong anak ng Diyos, kailangan tayong mayroong unity at one spirit sapagkat mayroon tayong one God, one nation. Ito ang kailangan nating gawin upang sa ganoon, tayo ay magkaroon ng blessing. Anong sinasabi? Walang imposible, walang mahirap ang sabi. At dito sabi ng Panginoon, mismo ang Diyos ang nagsabi, makakagawa pa sila ng mga ibang bagay, hindi natin sila mapipigilan. At tiyak, makakaisip pa yan. Kaya, napaka-importante. Tingnan niyo ang Japan. Alam niyo ba ang bansang Japan, kahit presidente yan, hindi nag-i-English. Pupunta siya sa Amerika, may dala siyang interpreter. Salita ng salita sa kanyang wika. Nationalistic po sila. Mahunlad, makapangyarihan, disiplinado. Korea, ganun din. Tayo, Pilipino, sabi nga, 180 languages. Iba pa yung dialect. Kapampangan na lang mo, pila niya pa yung dialect na. Atin niyang mama, anak yung tatang. No ka rin kabot. Gege pa yung metong. Balong taga Masantulyan, balong taga Makabebe yan, balong taga Angeles yan. Hindi mo tayo nagkakaunahan. Wala tayong unity. Wala tayong one language. Ang nakakalungkot ngayon kahit sa Senado, sabi nga ni number 1 Robin Padilla, Senator Juan Robin Padilla, dapat sabi niya, kapag may session sa Senado, kailangan Tagalog ang usapan para naiintindihan ng mga nanonood at alam nila kung paano ipinapasa ang isang panukala na naririnig ng bawat Pilipino. Kaso English ng English eh. Kasi sabi niya, hard-bargaining method. Walang nangyayari. Walang power. Magulo. Ito ang katotohanan na nangyayari sa atin. Kailangan natin yung unity. Kaya tayo bilang isang anak ng Diyos at pamilya ng Calvary Temple, kinakailangan pairalin natin ang isang unity. Amen. Amen. At igit pa riyan, makakagawa tayo ng mahimalang bagay na makikita nila at walang anak ng Calvary Temple o pamilya na mag-iikawos, kundi tayong lahat ay uunlad ang ating buhay. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Nag-review na tayo. The power of unity. Unity can bring blessing. Unity can accomplish better result. And unity can make us invincible. John 15:5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Si Kristo ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang sino mang makaiwalay kay Kristo, hindi magbubunga sapagkat siya ay mismo ay mamamatay. Ang sanga na nakadugtong kay Kristo na bilang puno, siya ay mabubuhay at siya ay mananaganang magbubunga. Kaya kapatid, huwag kang umiwalay kay Kristo. Kay Kristo ka kumapit sapagkat siya, kahit na ikaw ay balo ka man, nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. Amen. Kaya sabi nga sa last verse, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa natin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, basta't manatili lang tayo na makipag-isa sa isang Espiritu at sa iisang Diyos at tayo ay mayroong iisang pananambahan at iisang kaisipan tungo doon sa ikalulusog ng ating mga pananampalataya at ikalalalim pa ng relasyon natin kay Kristo. Tiyak, tayo hahani
ng kasaganaan sa ating mga buhay. Sige po, tayo po'y tumayo at tayo ngayon ay kukuha ng mga elemento na tayo ay tatanggap ng banal na hapunan.